Ang sea levels, tumataas ng napakabilis. Ang tubig, mabilis na bumabaha sa mga kalsada, nilalamon ang buong siyudad. Ang Earth, magiging totoong water world. Makakasurvive kaya ang mga tao sa ilalim ng tubig? O ito na ba ang katapusan ng buhay na alam natin? Sure, ang ating blue planet ay 70% ocean na, pero ang 30% na lupa ang difference between life and death. Kung biglang lumubog ng tuluyan ang Earth, slim ang chances ng survival ng sangkatauhan. Lahat magsisimula dito. Grabe init, malalaking sunog, malalakas na bagyo, sabay-sabay na tatama sa planeta, magdudulot ng heatwave na sobrang tagal at tindi. Matutunaw nito ang lahat ng yelo sa Earth. At sabihin ko sa iyo, ang Earth ay maraming yelo. 10% ng lahat ng lupa ay nababalutan nito mula sa glaciers at ice caps hanggang sa Antarctica's ice sheet. 12,000 years ago, noong Ice Age era ang Earth, 32% ng lahat ng lupa ay nababalutan ng yelo, kaya hindi naman masama ang 10. At ang good news, maraming lupa ang Earth. Kahit pa biglang matunaw ang lahat ng yelo ngayon, 70 meters lang ang itataas ng sea levels. Pero sapat na yan para lubugin agad ang mga coastal cities. Babahay ng karagatan ang New York, Miami, Vancouver, Rio de Janeiro. Mawawala sa Europe ang London, Paris at Venice. Ang buong Netherlands, mawawala. Ang Maldives, Fiji at Bahamas ay hindi na magiging dream vacation destinations. Masisira sila. Ang Lagos, Jakarta, Tokyo halos mawawala rin. Mararamdaman ng buong mundo ang devastating impact na ito. Susubukan ng mga gobyerno na i-evacuate ang mga tao sa loob ng bansa, pero sa bilis ng pangyayari, wala sa mga efforts na ito ang magiging successful. Ang mga rich nations tulad ng United Arab Emirates ay agad nakikilos. Magsisimula silang magtayo ng artificial islands sa kanilang baybayin para ilipat ang kanilang mga mamamayan. Pero ang pagtatayo ng mga islang ito ay magiging delicate, mahaba at magastos na proseso. Anumang underwater activity ay agad na magpapagsak sa isla, papatay sa mga manggagawa at magsasayang ng bilyon-bilyon. Walang magagawa kahit ang pinakamayamang tao para takasan ang biglaang pagbaha. Buburahin ng tubig ang 1/3 ng populasyon ng Earth. Pagkatapos ng initial rise sa sea level, ang mundo ay lulubog sa kaguluhan. Ang mga survivors ay mangungulimbat ng supplies, mag-aaway para sa pabahay, gamot, pagkain at gasolina. Kalimutan mo na ang evacuation efforts. Sa mundong ito, bawat isa ay mag-isa sa paghahanap buhay. Sinumang may kotse ay susubukang tumakas, magdudulot ng total blockage ng mga kalsada at highways. Sa lahat ng kaguluhang yan, mahihirapan kang kumonekta sa kahit sino. Tapos, magsisimulang mag-fail ang power grids. Malamig ka, gutom at takot, tumatakbo para sa buhay mo sa dilim. Maaring isipin mong nagbago na ang buhay mo ng tuluyan, pero ang hindi mo alam, ang pinakamasama ay paparating pa. Mahigit 1 milyong underwater volcanoes ang nasa kailaliman ng ating karagatan. Ang Southern Heatwave Apocalypse sa lupa ay maaring magpagising sa mga bulkan na ito at magdulot ng pagputok. Tulad ng lahat ng what-if videos, ito ang magiging worst-case scenario. Bigla, lahat ng underwater volcanoes ay magsisimulang pumutok ng sabay-sabay habang nagtitrigger sila sa buong mundo. Magnitude 8 earthquakes ang yayanig sa bawat kontinente. Habang nagigiba ang mga skyscraper, ililibing nila ang milyon-milyon sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Ito ang tungkol sa underwater volcanoes. Hindi lang sila naglalabas ng magma. Maglalabas din sila ng tubig na nakulong sa kailaliman ng mantle ng Earth. Iniisip ng mga siyentista na ang mantle ay nagkukulong ng hindi bababa sa double ng dami ng tubig ng lahat ng surface oceans ng Earth. Kahit na kaunti lang sa tubig na iyon ang mailabas at madagdag sa tumataas ng sea levels, mas lulubog pa ang lupa. Pero bago pa man magkaroon ng pagkakataon ang sinuman na makabangon mula sa mapaminsalang planet-wide earthquakes at mabilis na pagbaha, ang matataas na tsunamis ay wawasak na sa mga kontinente. Ang mga evacuation zones ay magiging lugar ng malawakang kaguluhan at takot habang tumatakas ang mga tao sa mga pader ng tubig na ito. Marami ang matatapakan at mamamatay bago pa man makakita ng kaligtasan. Ang tsunamis ay bumibiyahe ng hanggang 50 kilometers per hour sa lupa. Maliban kung ikaw ay Usain Bolt, walang pag-asang matakasan ng isa. At habang winawasak ng tsunamis ang lahat ng nasa kanilang daan, ang tubig na inilabas mula sa mantle ay patuloy na tataas. Kapag umabot ang sea levels sa 3.3 kilometers, 2 miles, bawat kontinente sa Earth ay lulubog. Tanging mga tuktok ng bundok lang ang lilitaw sa ibabaw ng tubig, pero mahirap makarating doon. Sa halos lahat ng bahagi, ang Earth ay magiging water world na.
Sa puntong ito, anuman ang natitira sa mga gobyerno ng mundo ay susubukan na bumuo ng bagong gobyerno at magdeklara ng martial law. Ang mga bulubundukin ay magiging safe zones, pero kahit ang mga puwersa ng militar ay hindi kayang kontrolin ang kaguluhan. Habang ang mga sibilyan ay nagho-hoard ng pagkain at gumagawa ng mga balsa para sa kanilang mga pamilya. Habang nakikipaglaban ang mga tao para sa kanilang buhay sa ibabaw ng tubig, ang New World Government ay magsisimulang gumawa ng long-term plans na magsisimulang magtayo ng underwater living units. Siyempre, hindi mangyayari ang mga unit na ito overnight. Ang pagtatayo ng underwater cities ay mangangailangan ng oras at collaboration. Sa lalong madaling panahon, ang mga habitats na ito ang magiging huling pag-asa ng sangkatauhan. Pagdating ng day 60, hindi na magiging pareho ang Earth. Mga gubat, damuhan, disyerto, lahat mawawala. Ang mga halaman na tumutubo sa lupa ay hindi makakasurvive sa ilalim ng tubig. Magsisimula silang mamatay. Kasama nila, mamamatay din ang mga hayop sa lupa. Siyempre, marami sa kanila ang malulunod sa initial flooding, pero sa disrupted na food chain, hindi magtatagal ang natitirang mga hayop sa lupa. Sa bagong tubig na ito, magiging mass extinction event ito sa antas na hindi pa nakikita ng Earth sa loob ng 66 million years. Kung iniisip mong safe ang marine life, mali ka. Dahil walang lupa at sa lahat ng ocean evaporation, mas maraming carbon dioxide sa hangin. Yon ang ia-absorb ng karagatan, magti-trigger ng chemical reaction para maging mas acidic ang mga karagatan. Ngayon, yon ay nakamamatay para sa marine life. Ang mga shell-forming organisms tulad ng clams at coral reefs ay mawawala. Sa disrupted na food chain, kahit ang malalaking balyena ay hindi magiging ligtas. Ang ating planeta ay nagpuksa na ng mga species dati. Gumawa ito ng buhay at pagkatapos hindi lang isang beses kundi 5 beses sa mahabang kasaysayan ng Earth. Bawat extinction event ay nagbago sa biosphere, nagbura ng mga dominanteng species at nagbigay daan sa mga bago na lumitaw. Ang unang beses na nangyari ito ay 445 million years ago, nang ang karamihan sa early life ng Earth ay nasa karagatan. Panahon ito ng mga nilalang tulad ng trilobites, brachiopods, at early coral reefs. Sa panahon ng Ordovician extinction, biglang lumamig ang Earth at pagkatapos ay uminit ulit. Ang marahas na climate swing na ito ay nag-disrupt sa ocean chemistry at oxygen levels, nagpabagsak sa ecosystems. Sa huli, pinuksan ito ang 85% ng lahat ng species. Ang pinakabagong extinction event na ito ay kinasangkutan ng isang napakalaking asteroid impact 66 million years ago. Ang impact ng asteroid na ito ay nagdulot ng fallout na nagpadilim sa kalangitan, nag-disrupt sa klima at pumatay sa lahat ng dinosaurs. Tinatawag ito ng mga siyentista na Cretaceous-Paleogene extinction at ngayon, tayo naman ang mawawala. Okay, 2 taon pagkatapos ng initial melting ng ice caps, hindi na makikilala ang Earth. Sa puntong ito, sa pagitan ng 70 at 90% ng lahat ng species ay mawawala. Sa lahat ng taong natitira, karamihan ay makakasurvive sa pamamagitan ng pagnanakaw at pangungulimbat. Gagawa tayo ng mga bangka mula sa anumang makuha natin. Ang pinaka-organisado at pinakamayayamang grupo ay lilipat sa subsea units. Ngayon, ang mga underwater communities na ito ay lilikha ng sariwang tubig sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng tubig dagat sa desalination tech at nagdadala iyon ng hangin sa pamamagitan ng mga tubo na binobomba mula sa ibabaw. Pero ang good news, iiwan na mayayaman ang kanilang mga yate sa ibabaw. Ang mga survivors sa tubig ay kukuha ng mga luxury boats na ito, mga cruise ships, pero ang mga ships na ito ay limitado lang ang kayang sakyan. Ang mga survivors ay mangongolekta ng ulan at magpapakulo ng tubig dagat, pero ang mga prosesong iyon ay napakabagal para makakuha ng sapat na sariwang tubig para sa lahat. Libo-libo ang mamamatay sa dehydration. Ang mga barges ay magsasama-sama para lumikha ng mga bagong grupo, magsisimula ng mga sistema ng kalakalan at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga lumulutang na komunidad. Ang ilan sa mga bagong lipunang ito ay unlad, pero tulad ng dati, ang mga masasamang tao ay magpapalubog sa ilan sa anarchy at karahasan, kukunin ang mga resources para sa kanilang sarili, iniiwan ang iba sa gutom. Kahit sa mga umuunlad na komunidad na may kaunting medical na paggamot, laganap ang mga sakit. Mapipilitan tayong gumawa ng mahigpit na quarantine. Iniiwan ang sinumang nagpapakita ng kahit kaunting sintomas ng sakit. Ngayon, sa puntong ito, mauubusan na ng gasolina ang bawat barko at barge at lulutang na lang sa karagatan. Mapapasailalim tayo sa awa ng mga bagyo sa karagatan.
At ang mga bagyo na ito ay magiging mas mapanganib sa isang Earth na 100% na nababalutan ng tubig. Karaniwan, pinapahina ng lupa ang mga bagyo habang lumilipat sila sa loob ng bansa. Paano kung wala ng lupa? Ang mga bagyo ay hindi mapipigilan. Ang hangin ay magiging siksik dahil sa lahat ng singaw ng karagatan at magiging mainit at mahalumigmig sa lahat ng oras. Ngunit hindi lahat ay mawawala. Ang ilang komunidad ay matagumpay na magsasaka ng algae, isang masustansiya at mabilis lumaking pinagmumulan ng pagkain. Dahil sa karamihan ng populasyon na nawala na sa pagbaha, malnutrisyon at sakit, ang ilang survivors ay makakuha ng sapat na resources para suportahan ang kanilang sarili. Ang buhay sa Waterworld Earth ay magiging mahirap sa mahabang panahon. Ang buhay sa Waterworld Earth, magiging mahirap sa mahabang panahon. Let's be real. Ito ay isang everyone dies kind of scenario. Malamang na ang resulta ng pagiging 100% tubig at 0% lupa ng Earth ay ang halos total extinction ng Homo sapiens sa isang henerasyon. Sa mas positibong senaryo, ilang daang libo sa atin ang matitira para magpumilit mabuhay sa loob ng isang o dalawang henerasyon. Hindi maganda ang sitwasyon para sa atin kahit sa pinaka-positibong senaryo na posible. Ang Earth ay magiging tahanan ng halos 10 milyong tao na nakakalat sa maliliit na komunidad sa buong mundo. Habang patuloy na nabubuhay ang sangkatauhan sa karagatan, ilang evolutionary mutations ang magaganap. Ang ilang komunidad ay nakabuo ng mga katangiang ito. Ang mga Bajau people sa Southern Philippines at Indonesia ay may 50% mas malaking spleens kaysa sa iyo at sa akin na nagbibigay sa kanila ng mas malaking supply ng oxygenated red blood cells at kakayahang mag-freedive sa lalim na 70 metro sa loob ng 13 minuto. Oo, hindi lang yon ang adaptation. Makikita natin ang mga Moken people sa Thailand na nag-adjust ng kanilang mga mata para mas makakita sa ilalim ng tubig. Sa mas mahusay na underwater vision at air supply, ang sangkatauhan ay magiging advanced marine hunters, matagumpay na manghuhuli ng isda para pakainin ang kanilang mga bagong pamilya. Ngunit kahit sa mga evolutionary mutations na ito, hindi kayang mabuhay ng sangkatauhan ng sapat na katagal para ganap na umangkop sa karagatan. Hindi magiging saat ang mga survivors para muling magparami. Ang infant mortality rate ay tataas ng husto dahil sa malnutrition. Ang predisposition ng sangkatauhan sa karahasan ang magwawalis sa natitira. Sorry, sinubukan kong maging positibo dito. Alam mo, kahit nagaling tayo sa karagatan, talagang nag-evolve lang tayo para sa lupa. At habang hindi malamang na matunaw ang lahat ng yelo ng Earth sa maikling panahon na ito, nangyayari ito. 20,000 taon na ang nakalipas, ang sea levels ay 120 metro na mas mababa kaysa ngayon. Sa huli, matutunaw ang lahat ng glaciers at ice caps. Abutin lang tayo ng halos 5,000 taon para makarating doon. Baka dapat nating simulan ang pagpaplano para sa isang planet-wide evacuation. Alam mo, magtakda ng kurso para manirahan sa ibang planeta, ngunit iyon ay isang kwento para sa isa pang ambing PH video.